Noong 1947, isang nakakabahalang distress signal ang pinadala mula sa iba't ibang direksyon. Nangyari ito sa isang bahagi ng Indian Ocean, ngunit walang partikular na lokasyon ang intensyon ng signal na ito na para bang nagmamakaawa o humihingi ng saklolo sa kung sino man na makakatanggap nito. Maraming barko mula sa Amerika, Netherlands at England, pati na rin ang ilang international listening stations ang nakarinig ng signal na yon. Nang matukoy na nila kung saan ito nanggagaling, agad silang nagpadala ng mga search party upang alamin kung sino ang nangangailangan ng tulong. Pagdating nila sa lugar, natuklasan nila ang isang bagay na magiging isa sa pinakakilalang misteryo sa kasaysayan ng dagat. Ito mga kaibigan, ang istorya ng SS Orang Medan. Mga kaibigan, kamusta? Sana'y naging o maging maganda ang inyong long weekend. Makasama ninyo ang inyong mga pamilya at magkaroon ng quality time. Magkita-kita ang matatagal nang hindi nagkikita-kitang magpipinsan, makapaglaro at maamoy ang sariwang hangin sa probinsya. Ang sarap mga kaibigan nung pakiramdam na paggising mo sa umaga ay ingay lang mula sa mga puno, ibon at nagsisibak at nagsisiga ng kahoy ang maririnig mo. Paglabas mo ng bahay ay may nakahain ng tuyo, gulay at kanin. Magkakamay ka habang kumakain. Isang alaalang dadalhin natin hanggang sa pagtanda. Maliban dyan, kung pinapanood nyo ngayon ang videong ito ay huwag kalimutang i-like ang ating video. Mga bagong viewers natin ay maaaring mag-subscribe po kayo dahil marami pa tayong mga videos na i-upload every week. Bago natin simulan ng kwento ay kumuha na kayo ng inyong mga pagkain, umiga dyan sa duyan at panoorin ang story ang ating ibabahagi. Kaya mga kaibigan, simulan na natin ang kwento. Mga kaibigan, gusto ko munang pag-isipan nyo ang kwentong ito mula sa pananaw ng isang taong sinusubukan alamin kung totoo nga ba ang talagang nangyari dahil may malaking porsyento ng mga tao ang naniniwalang isa lamang itong urban legend. Bagamat ganito ang saloobin ng iba ay may mga detalye na napakahirap baliwalain kaya naman dito ay atin itong tatalakayin. Maraming international ships at listening stations ang nagulat na narinig nila ang parehong distress signal at totoong kakaiba ang signal na ito. Bukod pa dito, ang US Coast Guard ay naglabas din ng kwento tungkol sa kasong ito 5 taon matapos itong mangyari. Ito ay inilabas nila gamit ang mga kilalang publication firms. Higit sa lahat ay ang mga pangyayaring ito ay nababalitaan na simula pa noong 1947. Mahigit 7 dekada na ang lumilipas at hanggang ngayon, wala pa ring opisyal na nagsasabing peke ito. Taong 1947, ilang barko mula Netherlands, Amerika at England kasama ang ilang mga international listening stations ang nakasagap ng isang kakaiba at nakakakilabot na distress signal na nanggagaling mula sa isang bahagi ng Indian Ocean. Ang distress signal ay isang Morse code na pag dinicode ay ganito ang sinasabi. All officers, including the captain, are dead. Lying in Charterwoman Bridge, possibly whole crew are dead. Pagkatapos noon ay may mga series of unexplained Morse code pa ang dumating, ngunit ang huling 2 salita na lamang ang kayang i-decode. Ang huling salita ay nagbigay ng kilabot sa mga nakarinig dahil ang sabi nito ay I die. Matapos ang signal na ito ay katahimikan at wala na muling na-receive na signal mula sa bahaging pinanggagalingan. Isa sa mga barkong nakatanggap ng distress signal ay ang Silver Star. Isa itong American vessel na noon ay nagpapatrolya sa mga baybaying dagat malapit sa Malaysia. Sa tulong ng iba pang mga barko sa paligid ng Indian Ocean at ng ilang listening stations ay na-triangulate nila ang pinanggagalingan ng signal. Dito ay natukoy nila ang lokasyon ng isang barkong tinatawag na SS Orang Medan. At ito ay matatagpuan sa dulo ng Strait of Malacca, ang pangunahing ruta ng mga barkong naglalayag sa pagitan ng Indian at ng Pacific Ocean. Ang barkong ito ay tila palutang-lutang na lamang papalayo patungo sa Indian Ocean. Ang unang ginawa ng Silver Star ay sinubukan itong magpadala ng mensahe pabalik sa SS Orang Medan. Ngunit hindi ito nakatanggap ng kahit isa man lang na response, kaya ang kapitan ng Silver Star ay nagdesisyon na imbestigahan ng barko dahil malinaw sa kanya na may hindi tamang nangyari o nangyayari dito. Nagpadala ng mensahe ang Silver Star sa lahat ng barko sa lugar at sa mga listening stations na sila na lamang ang magiging search party. Matapos ipadala ang mensahe ay lumihis na ng ruta ang Silver Star at tumungo sa SS Orang Medan. Sa puntong ito, kahit sino mang makarinig ng distress signal ay nag-iisip na rin na puntahan ng SS Orang Medan.
Matapos ang ilang oras na paglalayag ay nasilayan na nga nila ang SS Orang Medan mula sa malayo. Sa mata ng mga batikang mandaragat ng Silver Star, agad nilang napansin ang barko ay patay na sa gitna ng dagat. Palutang-lutang at hindi na gumagalaw. Sa itong napakasamang senyales lalo na't nakatanggap sila ng signal mula dito. Habang papalapit sila ay mas lalo namang bumibigat ang pakiramdam nila at nakakaramdam ng matinding takot mula sa barko. Tumingala sila sa bridge na kung saan nandoon ang steering wheel, ngunit wala silang nakitang kahit sinong tao. Kahit sa ang sulok ng barko ay wala silang nakikitang tao. Inilabutan sila dahil naisip nila na kakapadala pa lamang nito ng distress signal kaya inaasahan nila na may mga taong nakaabang sa labas ng barko. Pero hindi, tahimik ang barko. Walang tao, patay lahat ng ilaw at palutang-lutang lang sa maalong karagatan ng Indian Ocean. Habang lalong papalapit ay sabay-sabay nilang hinipan ang kanilang mga whistle upang makaakit ng atensyon mula sa kahit sinong nasa SS Orang Medan ngunit walang response. Sinubukan din nila ang Morse code ngunit wala pa ring response. Matapos nilang gawin lahat upang makakuha ng senyales na may tao sa loob ng barko ay nagdesisyon na ang kapitan ng Silver Star na kailangan na nila itong sakyan para imbestigahan. Sa puntong ito ay alam na agad ng mga crew ng Silver Star na may mali sa barkong ito bago pa lamang sila sumampa. Napakarami na nilang nakikitang red flags mula dito ngunit sila mismo ay handa na sa posibleng mangyari. Ngunit ang hindi nila alam ay mas masama pa ito sa inaakala nila. Pag-akyat nila sa barko ay agad nilang nakita sa deck ang ilang miyembro ng crew na wala ng buhay. Ang isa sa simula ng misteryo ng barkong ito ay ang posisyon ng mga katawan. Lahat sila ay nakatihaya, ang mga kamay ay nakaunat pa abante na para bang pinoprotektahan nila ang sarili mula sa umaatake mula sa itaas. Isa pang nakapangingilabot ay ang ekspresyon ng kanilang mga muka. Sila ay punong-puno ng matinding takot na tila ang huling mga sandali nila ay nagmula sa matinding sakit, bighati. Kahit ang aso ng barko ay nasa defensive position, nakatingala at nakalabas ang mga pangil. Sobrang gulat na naramdaman ng crew ng Silver Star nang makita nila ang mga ito. Umakyat sila papunta sa bridge at dito ay nakita nilang patay na rin lahat ng tao at parehas ang posisyon ng mga katawan nito sa mga nauna nilang nakita. Nakita rin nila dito na ang taong nagpadala ng distress signal ay nakasubsob sa telegraph at nakapatong pa ang daliri sa key. Siya lang ang hindi nasa defensive position dahil doon at sa ganoong posisyon na siya namatay. Bumaba naman sila sa kailaliman ng barko. Sa pangkaraniwan ang loob ng isang steel ship, lalo na sa boiler room ay sobrang init. Halos wala kasi itong ventilation. At sa labas pa nito ay mahigit 100 degrees Fahrenheit o 38 degrees Celsius ang temperatura. Pero laking gulat nila dahil pagpasok nila dito ay napakalamig. Sinasabing nasa 40 degrees Fahrenheit o 4 degrees Celsius lamang ang temperatura dito. Nakakita pa sila dito ng mas maraming patay na crew at kagaya ng mga nakita nila sa itaas ay parehas ang posisyon at ekspresyon ng mga ito. Isang napakalaking misteryo na bawat miyembro ng crew ng SS Orang Medan ay namatay sa pare-parehong paraan. Wala ring malinaw na pinsala sa barko, patay lang ang makina nito. Ang mga namatay na crew naman ay walang kahit anong external injuries or wounds kaya laking pagtataka ng mga crew ng Silver Star dahil wala silang kahit anong ideya paanong pwede mangyari na may pumatay ngunit walang panlabas na mga sugat. Mas lalo pang naging matindi ang misteryo dahil napansin nila na masyadong mabilis ang pagkaagnas ng mga bangkay. Ilang oras pa lamang kasi ang lumilipas mula nang ipadala ang distress signal ngunit dinatnan nila ang mga ito na naagnas na. Isang posibleng eksplanasyon ay baka ang kahuli-hulihang namatay ay matagal bago namatay at ito ay nakapagpadala pa ng signal. Ngunit kung ganito nga ang nangyari, magiging conflict ito sa mga nakita ng Silver Star crew. Kaya wala pa rin silang solid na eksplanasyon kaugnay dito. Dahil sa mga kakaiba at nakakatakot na mga pangyayaring ito ay nag-decide ang Silver Star Captain na huwag nang galawin ang mga katawan. Iniwan nila ang lahat ng ito kung saan nila ito natagpuan, bumaba sila ng barko at nagkabit ng tow line sa SS Orang Medan. Ito ay upang hilahin ito pabalik sa lupa para mas masuri ito ng mga eksperto. Pero noong mga oras na inililipat na nila ang barko ay biglang may usok na lumabas mula sa loob ng SS Orang Medan. Ayaw nang isugal ng mga tauhan ng Silver Star kung ano man ang nangyayari kaya agad na nilang pinutol ang tow line at bumalik na sa sarili nilang barko. At doon ay biglang sumabog ang SS Orang Medan. Ayon sa isang saksi,
Sa sobrang lakas ng pagsabog ay tila napaangat nito ang buong barko sa ere bago bumagsak pabalik sa dagat at mabilis na lumubog. Wala nang ebidensya. Tanging salaysay na lang ng mga crew ng Silver Star ang natira. Wala na ang barko. Bumalik ang kapitan at ang kanyang crew sa mainland para i-report ang kanilang nakita. Pero dahil walang pisikal na pruweba ay mas lalong lumalim ang misteryo. Mga kaibigan, ngayon ay pag-usapan natin ang mga naging batikos dito dahil mahalagang malaman natin ito. Siyempre ang mga naging sagot sa batikos. Sabi ng mga taong nagdududa ay walang matibay na records ang magpapatunay na talagang totoo ang SS Orang Medan. Hindi kasi ito matatagpuan sa Lloyd's Shipping Registers na kung saan dapat ay nakalista ito. Pero ayon naman sa iba, maaaring ito ay nakarehistro sa ibang lugar dahil ang Orang Medan ay nangangahulugang Man of Medan. Ang Medan ay isang lungsod sa Sumatra, kaya posibleng sa ibang lugar nakarehistro ang barko. Para sa mga naniniwala sa kwento, isang teorya ang nagsasabing sadyang itinago ang mga record dahil sangkot ang barko sa iligal na gawain. Isang German researcher na ilang dekada nang pinag-aaralan ng kaso ay naglabas ng aklat noong 1953 na pinamagatang The Death Ship on the South Seas. Ayon dito, may kargang mga delikado at ilegal na kemikal ang SS Orang Medan. Tulad na lang ng nitroglycerin at potassium cyanide na ginagamit sa paggawa ng mga armas. Maaaring nagkaroon ng leak mula sa mga kemikal na ito na posibleng pumatay sa mga crew kaya walang anumang panlabas na sugat at ito rin ang posibleng sanhi ng pagsabog. Pero may mga tanong din dito. Kung totoong may leak ng mga nakakalasong kemikal, bakit hindi naapektuhan ang mga crew ng Silver Star? Sa huli, isang napakahiwaga at misteryoso ng kwentong ito. Hanggang ngayon ay wala pa ring malinaw na sagot kung totoo nga ba ang pangyayaring ito. Mga kaibigan, kung nagustuhan nyo ang istorya ng SS Orang Medan ay maaaring mag-subscribe kayo upang makapanood ng iba pang mga kwento kagaya nito. Sa mga nakasubscribe na ay huwag kalimutang i-like ang ating video. Sa susunod ulit nating pagkikita mga kaibigan, maraming salamat.